Good evening. Tayo ngayon ay nasa ating pulong panalangin at ating dalangin na sana ay lumago tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lumago tayo sa kabanalan, lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon at higit sa lahat, lumago tayo sa ating pananalangin, personal prayers natin. Na sana makita natin na tayo ay may kasiguruhan sa tuwing tayo po ay mananalangin. Mayroon isang kwento tungkol sa isang babaeng napakasipag, isang batang babae at talagang masipag siya. At siya ay laging nagpapakita ng gilas sa mga tao. Siya ay matulungin, masigla, naglilinis ng bahay, pinapakita niya sa mga tao. At mga tao naman ay natutuwa. Maging sa iglesia ay talagang napakasipag niya. Bandang huli, nararamdaman niya, sabi niya, napapagod na ako. So minsan, nanahimik siya at nanalangin na walang taong nakatingin. At nadamman niya ang presensya ng Panginoon sa katahimikan at nakafocus siya sa kanyang panalangin. Hanggang sa matapos, ang sabi niya, kaiba ang aking naramdaman. Nagkaroon ako ng kapayapaan, nagkaroon ako ng kagalakan sa puso. Nung siya'y manalangin. At ito rin, ang nais ng Panginoon sa atin, ituro, ng panalangin ay hindi lamang sa pagpapakita ng sigla para makita ng tao, kundi minsan tumigil tayo at magkaroon tayo ng panahon na magkaroon ng tamang personal na pananalangin at doon lamang tayo makakadama ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kailangang dalhin natin ang ating puso sa harap ng Diyos. Puso sa harap ng Diyos. Basahin natin ang Matthew chapter 6. Nakaraan tinalakay natin ang Matthew 6 verse 12. Ngayon bumalik tayo patras verse 6. Ganito po ang pagkakasabi sa Matthew 6 verse 6. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim, ay gagantimpalaan ka. Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo, at patuloy kaming dumudulog sa inyo upang lumago kami sa lahat po ng aspeto ng aming pagkaanak ninyo, pagiging Kristiyano. Lalo na po sa aspeto po ng panalangin. Sapagkat sa totoo, hindi kami marunong manalangin, Panginoon, malibang kayo ang siyang gumabay at magturo sa amin sa pamagitan po ng inyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na muli ating balikan ang itong chapter 6 ng Matthew. Si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad kung paano manalangin at mamuhay ng matuwid. At dito, binigyang diin niya ang tamang motibo sa pananalangin. Sapagkat dito mapapansin natin ang mga relihiyoso simula sa verse 1. Mali ang kanilang motibo sa pagbibigay ng kaloob o salimos pagdating sa kanilang panalangin at pagkanilang fasting. Kaya matuwid ng Panginoon ay itinama ito sa buhay ng kanyang mga alagad. Hindi para sa kapurihan ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos dapat ang panalangin. At marahil sa atin din, hindi natin nakikita ito. Kailangan talaga na ang ating panalangin ay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya ang chapter 6,
tinuturo ng ating Panginoon dito ang tamang pananaw pagdating sa kayamanan sa verse 1 ng chapter 6, then pagsamba, fasting, at lalo na ngayon sa panalangin bilang bahagi ng buhay mananampalataya tungo sa kabanalan. Kaya ang layunin natin ngayong gabi sa mensaheng ito ay maipaliwanag ng tama ang paraan ng pananalangin. Lahat tayo marunong mag-pray, pero ano yung paraan? Ano yung kalugod-lugod sa Panginoon bilang mga anak? Now, dito makikita natin ang paraan ng panalangin ay nasa lihim at taos-pusong pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Itong tinuturo ng ating Panginoon. At dito may ipakita rin sa atin na ang tunay na gantimpala ng panalangin ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Hindi sa paghanga ng tao o pakikinig ng tao. At tayo po'y mahikayat bilang mananampalataya na mamuhay ng Christ-centered, taos-puso at mapagpakumbaba sa ating spiritual life. So tingnan natin ang ating paksa ngayong gabi sa tatlong bahagi pagdating po sa panalangin. Ang tunay at tinitignan ng Diyos na kanyang kinalugdan ng panalangin ay dapat nasa tamang lugar ng pananalangin. Ang sabi ng ating talata, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto. Kung ating pong ilagay sa maikling pananalita, ang pagpanalangin po dapat tayong pumasok sa ating pinto o silid at sarhan ang pinto. Ang ibig sabihin, saan man tayo mananalangin, dapat mayroon tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos na para tayong pumasok sa isang silid at ating sinirahan. Meaning to say, ano man ang panalangin natin, prayer meeting man o saan man, sa entablado man o anumang okasyon, dapat tayong pumapasok sa presensya ng Panginoon na wala tayong iniintindi sa labas, kundi yung ating pakikipag-usap lamang sa Diyos. So si Jesus ay nag-uutos dito na pumasok sa silid, pumasok sa isang lugar na kung saan pribadong lugar na ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap sa kabila ng maraming tao sa kapaligiran. At ito po ay utos sa atin personally. Ang sabi niya rito, ngunit kapag ikaw, yan po'y utos, imperative po yan. Utos ng Panginoon, kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto at saka manalangin. Ibig sabihin, dapat kahit na marami tayo, o nandun ka man sa public, o nasa bus, o nasa kotse, dapat tayong pumapasok sa pribadong silid ng presensya ng Panginoon upang tayo makipag-personal sa Kanya. Ibig sabihin, sa puso natin, ikaw at ang Diyos lamang. So ang salita rito, pumasok ka, isara ang pinto. At ito'y ipinag-uutos ng Panginoon sapagkat siya ang nagsasalita rito. Now, sa panahon ni Jesus, ng ating Panginoon, ang mga Hudyo ay nananalangin sa publiko. Nakatayo sila sa mga panulukan upang sila ay mapansin, makita ang kanilang kabanalan. Na prayer ay isang gawang kabanalan. At dapat ang kabanalan ay hindi pang-display. Hindi dapat pang-display. Ito'y ginagawa ng mga religious people sa panahon ng Panginoon, mga Hudyo. So ang tunay na panalangin ay nakatuon sa Diyos lamang. Dapat bingi tayo sa kapaligiran.
yung nananalangin. At wala tayong nakikita. At hindi yung pagtanggap ng papuri sa Diyos. Na alam niyo sinasabi rito, naranasan natin ito pagka mayroon tayong prayer meeting nung araw, mga churches, makikita natin, talagang may pasikat, talagang nananalangin. Nananalangin siya sa kanyang sarili at sa kapaligiran. Na sana, lahat tayo, hindi lang lalaki ito, kundi lahat tayo. Dapat ang ating kabanalan ay lihim. Tulad ng isang bata, ng babae, na ating kinwento kanina, na mahilig siyang magpakita ng gilas kung sa kanyang kasipagan. Napapagod siya. Okay, natutuwa ang mga tao sa kanya. Pero sabi niya, pagod na ako. Pero isang pagkakataon na siya'y nag-iisa na lamang, nanalangin siya. At doon siya nakaramdam ng kapayapaan, katiwasayan, kagalakan ng kanyang puso. So, ibig sabihin, maglaan din tayo ng tahimik na oras, araw-araw, para sa personal na panalangin. Mayroon talaga tayong dapat panahon na ikaw at ang Diyos lamang ang nag-uusap. At nagagawa yan sa prayer meeting. Hindi tayo magpapa-impress ng ating kabanalan sa harapan ng tao. So, ang unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon ay may tamang lugar ng pananalangin. Ikalawa, ang tamang motibo ng panalangin. Again, sa ating verse, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Yun yung motive. Yun yung motibo ng ating panalangin. Manalangin tayo sa ating Ama na nasa lihim. Para sa Diyos ang ating panalangin at hindi para sa tao. Dapat tayong maging banal. Pamumuhay banal. Kasama yan sa ating sanctification. Maging tulad tayo kay Kristo. To be like Christ. To be like the image of Christ. Pagdating sa panalangin, ang ating motibo palagi ay manalangin sa Ama sa lihim. So, ang pinapakita rito na para bang sa ating salita, ipamalas ang ating panalangin sa ating Diyos na nasa lihim. Doon natin ipamalas ang ating panalangin. Ang motibo is for His glory, hindi para sa ating glory. Kailangan lamang sa panalangin natin, talaga pumapasok tayo sa banal na presensya ng Panginoon. At ang sabi rito, may gantimpala. At ang alam natin na ang gantimpala ay tiyak nating natatanggap kung tayo ay nananalangin sa tamang lugar at sa tamang motibo. Ano ba yung gantimpala na matatanggap natin pagdating po sa panalangin? Hindi po physical, material, kundi yung paglago natin sa spiritual, sa ating relasyon, sa ating spiritual na kalaguan. At ang nagbibigay gantimpala, hindi tao. Kaya sabi nga ng Jesus Christ, kayong mga maot, ang sabi sa Bisaya, mga hipokrito, nananalangin kayo na nakataas ang kamay sa harapan ng maraming tao, natanggap nyo na ang inyong gantimpala. Di ba yung context, chapter 6. Pero ang turo niya sa mga alagad, pumasok kayo sa silid at manalangin kayo sa inyong amang nasa lihim. So ang pananampalataya ay hindi sa panlabas na pagpapakita, kundi pusong nakatuon kay Kristo sa panalangin.
Kaya suriin natin ang ating motive. Ang motibo natin sa bawat panalangin, ito ba ay para sa Diyos o para sa tao, para marinig ng tao? Well, kadalasan talaga when it comes to prayer meetings, now hinahamon kong kalalakihan na dapat lumago tayo sa paraan ng ating panalangin sapagkat maraming hindi na nanalangin dahil nahihiya kasi nakasentro sa sarili at hindi siya sumisentro sa Diyos, sa lihim. Maraming nahihiya. Baka mapuna, magkamali. Kailangan ayusin natin yung motive natin sa panalangin. Din pangatlo, mga kapatid, una, may tamang lugar ng panalangin, may tamang motibo sa pananalangin, at mayroong kantipala sa lihim na panalangin. Basahin natin muli ang ating text. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Mayroon pong katiyakan ng gantimpala yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang gantimpala ay spiritual palagi, hindi po physical o material. Kahit na tayo mananalangin ng ating mga personal needs, material man, pera man, na lumalapit tayo sa tamang lugar, tamang motibo, nakikita ng Diyos yun. At siya yung gagantimpala sa atin, unang-una sa ating spiritual na kapakanan, kapayapaan, kagalakan, katiyakan, na tayo narinig ng Diyos. Then, kasunod nun, yung kahilingan nating material o physical. Remember, principles ng Matthew 6:33, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at dadagdag lang sa atin yung mga material, physical nating pangangailangan. At ang pinagdidiinan dito na ang iyong ama na nakakakita sa mga lihim. Tanging Diyos lamang ang nakakita ng lihim. So doon pa lamang sa ating pananalangin na tayo't ama lamang personal, mga kapatid, ang Panginoon doon ay nagpaparamdam at nagpapakita ng kanyang presensya at katiyakan na pagkalinga sa atin. Sapagkat nananalangin tayo ayon sa kalooban at turo ng ating Panginoong Kristo. So yung lihim dito, mga kapatid, ay personal na relasyon. Pag sinabing personal na relasyon, tayo ay niligtas ng Panginoon, at dahil tayo naligtas, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang bugtong na anak upang manirahan sa ating puso. So therefore, mayroon na tayong personal relation na makatawag tayo sa kanya, Abba, Father. So yung lihim dito ay isang personal na relation. Naiiba ito sa publiko, sa public at ritual na pagsamba. So ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Hindi sa pamamagitan ng haba, ng panalangin, paulit-ulit, hindi sa magagandang pangungusap, nakakaalam siya sa lihim. Ano ba yung needs mo talaga? Ano yung itinataas mo? Kahit may banta tayo sa pagitan natin, natitigil tayo kuminsan, alam ng Diyos yung lihim. So, siya ang tangi lamang makapagbibigay ng tunay na gantimpala. Kung maalala niyo si Daniel sa Old Testament, talagang pattern ni Daniel talaga. Kung ilang beses sa buong maghapon, kahit ano pang nasa paligid niya, siya'y pumapasok sa presensya ng Panginoon. Hindi niya naintindi kung ano yung nasa paligid niya. Kaya naman si Daniel, nananalangin sa lihim, kahit may banta sa kanyang buhay,
nakakaranas siya ng patnubay, kapayapaan, at kagalakan maging sa matindi niyang problema. So manalig tayo sa Diyos sa bawat panalangin, kahit walang nakakita o pumapansin o nakapansin, dahil siya ang tunay na nakakaalam at nagbibigay ng gantimpala. Mayroon isang lalaki na matagal nang naglilingkod sa simbahan, araw-araw naglalaan ng oras sa panalangin. Meron siyang maliit na kwarto sa kanyang bahay. Walang nakakaalam sa kanyang ginagawa, ni pamilya niya. Hindi siya nakikitaan sa kanyang lihim na panalangin. Isang araw may bumisita sa kanya. At nung magbukas siya ng pinto, nagulat yung bumisita sa kanya. Anong sikreto mo? Bakit napakapayapa ang mukha mo? At matamis ang mga ngiti mo. Ngumiti lang itong taong ito, ang sabi niya, ganito ang itsura ko dahil hindi dahil sa may nakakita ng mga tao, kundi ako'y nakikita ng aking Panginoon. Nakapagbabago ng aura ang isang panalangin sa tamang lugar, tamang motibo, at tamang gantimpala. So ang lihim ng panalangin ay nag-uugnay sa ating puso kay Kristo, na nagbibigay ng tunay na gantimpala at nagpapanatag ng ating pananampalataya. So nawa, magkaroon din tayo, whether nasa sakyan tayo, kahit magulo, maingay, then pumasok ka sa iyong silid at manalangin na walang inintindi, kundi ang Ama na nasa lihim at nakakaalam, nakikita ng ating mga lihim. So, yun po ang mensahe ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy niyo kaming binabanal, patuloy niyo kaming tinuturuan, paano po kami maging kawangis sa larawan ng iyong bugtong na anak. Hindi lamang sa aming pong buhay, kundi maging sa aming buhay panalangin, ay matuto kami, Panginoong, ang kabanalan namin ay tanging kayo ang nakakita at hindi namin ito ipinapahayag sa mga tao. Kaya maraming salamat, Ama, sa karagdagang kaalaman at karagdagang katibayan ng aming pong pananampalataya sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.